Para kay Sarah Gail Quiroz ang kanyang sinapupunan ng huling baraha para madugtungan ang buhay ng kanyang nag-iisang kapatid. Tinanggap niya ang alok na isang estranghera, maging baby maker para sa isang makapangyarihang lalaki na di niya dapat makilala at hindi niya dapat masilayan ang mukha. Sa loob ng isang madilim na silid, sa gitna ng mainit na magdamag, isinuko ni Sarah ang kanyang dangal kay Paulo Madrigal, ang heartless billionaire na tanging tagapagmana lang ang habol. Ngunit ang akala ni Sarah na simpleng transaksyon ay nauwi sa isang maliit na sumpa, matapos mga nakinuha sa kanya mga sanggol ng di man lang niya nahahawakan. Ang mas masakit, tinago sa kanyang katotohanan na kambal pala ang kanyang isinilang. 10 taon nang lumipas, si Sarah ay isa ng matagumpay na negosyante, ngunit may puwang sa kanyang puso na tanging ang kanyang mga anak lang makakapuno. Nang muling magtagpo ang kanilang mga landas ni Paulo, hindi na siyang mahinang babae noon. Handa siyang bawiin ang lahat. Handa siyang wasakin ang pader ni Paulo Madrigal. Ngunit paano kung ang lalaking kinasusuklaman niya ang siya palang tayong makakapagparamdam sa kanya ng pag-ibig na matagal niya na ipinag-iit sa sarili? Can a mother's love reclaimed what was stolen by a contract? Or will the secrets of the past keep them apart forever? Minsan ang tadhana ay mapagbiro, isang pirma para sa buhay ng mahal sa buhay, kapalit ng sariling dugo at laman na hindi mo masisilayan. Magkano nga bang halaga ng isang ina at hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong nangungulila? Magandang araw sa inyong lahat mga ka-storytelling. Ako ang inyong lingkod, Miss Sandra, at muling dadalhin ko kayo sa isang kwentong magpapatulo ng inyong mga luha at magpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng isang ina ay walang katapusan. Welcome sa Ayesha TV. Ngayong araw, tunghayan natin ang buhay ni Sarah Gail at ang kanyang pakikipagsapalaran sa mundong puno ng sekreto at kasinungalingan sa ating kwento. Handa na ba kayong masaktan, bumangon at muling magmahal? Halina't simulan natin. Ang bawat patak ng swero sa hospital room ni Gab ay tila tunog na isang orasan para kay Sarah Gail Quiroz. Isang orasang nagbababala na malapit ng maubos ang panahon. Sa edad na 22, pasa ni Sarah ang daigdig. Simula nang mawala ang kanilang mga magulang sa isang aksidente, siya na ang tumayong ina at ama sa kanyang 17 taong gulang na kapatid. Ate, mahinang tawag ni Gab. Namumutla to at halos butot balat na dala sa komplikasyon sa kanyang puso. Nandito lang si Ate Gab. Huwag kang mag-alala ha, gagaling ka. Baka pagtapos ka pa ng pag-aaral. Pilit ang iting sagot ni Sarah habang inaplos ang buhok ng kapatid. Ngunit sa loob-loob niya nadudurog siya. Ang kailangan ni Gab ay isang agarang operasyon, 1,000,000 piso. Isang halaga na sa panaginip lang niya nakikita. Bilang isang hamak na sales assistant sa isang mall, kahit magtrabaho siya ng 100 taon, hindi niya maiipon ang ganong kalaking pera sa loob ng isang buwan. Lumabas si Sarah sa silid para kumuha ng tubig, ngunit ang totoo, gusto lang niyang huminga. Sumandal sa malamig na pader ng hallway ng pampublikong ospital at doon, tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Kahit kaluluwa ko, ibebenta ko, mailigtas lang ang kapatid ko, bulong niya sa hangin. Kahit ang iyong sinapupunan? Nabigla si Sarah. Mabilis na nagpunas ng luha. Sa harap niya nakatayong isang matandang babae. Elegante ang suot nitong itim na terno. Maayos ang pagkakasanggo ng buhok at may suot na mamahaling salamin. Mukha itong galing sa alta sosyedad. Isang estrangherang hindi nababagay sa madungis at masikip na pasilyo ng ospital. Sino po kayo? Kabadong tanong ni Sarah. Ako si Remedios. Nagtatrabaho ko para sa isang pamilyang mayaman na handang magbayad ng kahit magkano para sa isang tagapagmana. Diretsahang saan ng matanda. Narinig ko ang usapan ninyo ng doktor kanina. Kailangan mo ng 1,000,000 para sa operasyon ng kapatid mo? Bibigyan kita ng 2,000,000. 1,000,000 ngayon at 1,000,000 pagkatapos mong maibigay ang sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Baby maker, gusto niyong magbenta ako ng bata? Hindi mo to ibebenta, Sarah. Gagamitin namin ang iyong katawan para magdala ng isang buhay. Pagkapanganak mo, kukunin namin ang bata. Walang habulan, walang paghahanap, walang komunikasyon. Maglalaho kang parang bula pagkatapos ng 9 buwan. Umiling si Sarah. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang ipamigay ang sarili kong dugo at pawis.
Kung ganon, handa ka bang makita ang kapatid mo na nakasilid sa kabaong sa susunod na linggo? Malamig at walang emosyon ang boses ni Remedios. Isipin mong mabuti, Sarah Gale. Ang sinapupunan mo muling maghihilom. Pero ang buhay ng kapatid mo kapag nawala, hindi mo na may babalik kailanman. Natigilan si Sarah. Tumingin siya sa pintuan ng silid ni Gab. Nakita niya sa maliit na bintana ang kapatid na hirap huminga. Ang bawat singap nito ay tila kutsilyong sumasaksak sa puso niya. Ano ang halaga ng kanyang dangal kung ang kapalit naman ay ang buhay ng kaisa-isa niyang pamilya? Anong halaga na isang sanggol na hindi pa nabubuo kung ikukumpara sa kapatid na kasama niya sa hirap at ginhawa? Nasaan ang kontrata? Pabulong na tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Inilabas ni Remedios sa isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling bag. Narito, basahin mo ang bawat detalye, pero ang pinaka-importanting kondisyon, hindi mo dapat malaman kung sinong ama, at hindi niya rin dapat malaman kung sino ka. Ang lahat mangyayari sa dilim. Nanginginig ang kamay ni Sarah habang hawak ang ballpen. Sa bawat titik ng kanyang pangalang sinusulat sa papel, tila unti-unti nang namamatay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Sarah Gale Quiros. Pagkabitaw ng ballpen, iniabot sa kanya ni Remedios ang isang bag na naglalaman ng bundle-bundle ng tagi-1,000. Ang bigat ng pera, tila bigat ng krus na papasalin niya simula sa araw na yon. Maghanda ka, Sarah. Sa susunod na linggo, sisimulan na natin ang proseso. Dadalhin ka namin sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa'yo. Huling wika ni Remedios bago to tuluyang lumakad palayo. Naiwan si Sarah na nakatitig sa pera. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala pero ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay isang hikbi. Niligtas niya ang kanyang kapatid, ngunit sa prosesong yon, alam niyang tuluyan niya nang iwinaksi ang kanyang sariling kaligayahan. Hindi niya alam na ang gabing tinakda para sa kanyang misyon ay hindi lamang basta transaksyon. Yon ang simula ng isang mainit at madilim na ugnayan kay Paulo Madrigal. Ang lalaking kukuha sa kanyang mga anak at wawasak sa kanyang puso sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Isang linggo, matapos malagdaan ng kontrata, madagumpay na naisagawa ang operasyon ni Gab. Habang nagpapagaling ang kapatid, si Sarah naman sinundo ng isang itim na van. Walang paalam, walang lingon-likod. Dinala siya sa isang mansyon na tila nakatago sa tuktok na isang bundok. Isang palasyong gawa sa salamin at bakal, ngunit napakalamig ng aura. Huwag kang matakot, Sarah, wika ni Remedios habang ginigiya siya sa isang malawak na silid. Tandaan mo, ang mga panuntunan, walang ilaw, walang salitaan at higit sa lahat, huwag mong tatangkiing alisin ang piring sa iyong mga mata. Nanginginig ang mga tuhod ni Sarah. Piniringan na siya ng itim na telang seda. Ang mundo ay naging madilim. Tanging tunog ng sariling pintig ng puso at ang malakas na bugso ng hangin sa labas ang kanyang naririnig. Inalalayan siya ni Remedios paupo sa malambot na kama. Ramdam niya ang bango ng mamahaling lavender at ang linis ng mga sapin nito, ngunit tila kabaong to para sa kanya. Nandiyan na siya, bulong na Remedios, bago narinig ni Sarah ang pagpihit ng pinto at ang marahang paglapat nito. Nanahimik ang paligid. Pagkatapos narinig niya ang mababigat na yabag ng sapatos. Bawat hakbang ay tila kulog sa pandinig ni Sarah. Isang lalaki, ramdam niya ang presensya nito. Isang enerhiyang puno ng otoridad, lungkot at tila nagpipigil ng galit. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Sarah. Huwag kang magsasalita. Ang sagot na isang baritonong boses. Mababa ang tono nito, malamig, ngunit may kakaibang hagod na nagpatayo ng balahibo ni Sarah. Yun si Paulo Madrigal. Bagaman para kay Sarah, ay isa lamang tong estrangherong bumili sa kanyang katawan. Naramdaman ni Sarah ang paglubog ng kama sa kanyang tabi. Ang amoy ng lalaki pinaghalong mamahaling tabako, wood-scented perfume at alak. Isang kamay ang maplos sa kanyang pisngi, isang haplos na hindi marahas, kundi tila nag-aalinlangan. Natatakot ka ba? Tanong ng lalaki. Sa pagkakataong ito, mas malambot ang tinig nito. Opo, tapat na sagot ni Sarah. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang gumulong mula sa ilalim ng piring.
Naramdaman niya ang labi ng lalaki na humalik sa kanyang mga luha, isang kumpas ng pakikiramay na di niya inaasahan mula sa isang taong nagbayad sa kanya. Patawad, bulong ng lalaki bago nito tuluyang inangkin ang kanyang mga labi. Sa gabing yon, sa gitna ng kadiliman ng silid, ay naganap ang pagkasama ni Sara at Paulo. Walang mukha, walang pangalan, ngunit sa bawat haplos at init ng pinagsaluhan nila, tila may isang koneksyong nabubuo na higit pa sa isang transaksyon. Si Paulo, na naghahanap ng tagapagmana para sa kanyang imperyo, ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa sa piling ng babae na hindi niya kilala. Si Sara naman, sa kabila ng sakit at kahihiyan, ay nakadama ng isang uri ng kalinga na kailanman ay hindi niya nararanasan. Nakikipagniig siya sa estranghero sa paraang tila ito na ang huling gabi ng mundo. Ang bawat halinghing ng bugso ng damdamin ay naging saksi sa isang kasunduang sinelyuhan ng laman. Nang matapos ang lahat, habang hinihingal pa si Sara, naramdaman niya ang lalaki na yakap siya na mahigpit mula sa likuran. Hindi ito ang kilos na isang taong kumuha lang ng serbisyo. Ito ay kilos na isang taong nangungulila rin. Sana mapatawad mo ako balang araw, bulong ng lalaki. Sapat lang para marinig ni Sara bago to tuluyang bumangon at lumabas ng silid. Naiwan si Sara sa dilim, yakap ang kanyang sarili. Ang mainit na magdamag na iyon ay naging simula ng isang panibagong buhay sa kanyang sinapupunan. Ngunit kasabay ng pagbuo ng buhay na iyon ay ang unti-unting pagguho ng kanyang puso dahil alam niya ang lalaking nagparamdam sa kanya ng init ay siya ring lalaking kukuha sa kanyang anak at mag-iiwan sa kanya sa gitna ng malamig na kawalan. Matapos ang gabing yon sa dilim, dinala si Sara sa isang malayo at tahimik na rest house sa probinsya. Napapaligiran to ng matatayog na puno ng pino at malawak na hardin ng mga bulaklak. Maganda ang lugar, kompleto sa lahat ng mga kagamitan at may sariling nurse at katulong na nag-aayos ng lahat ng kailangan niya. Ngunit para kay Sara, ang magandang bahay na iyon ay isang ginintoang kulungan. Isang buwan ang lumipas, at ang kumpirmasyong hinihintay ni Remedios ay dumating. Positibo, Sara, nagdadalang tao ka. Saad ni Remedios habang hawak ang resulta ng laboratorio. Hindi alam ni Sara kung matutuwa ba siya o maiiyak. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na patag pa noon. Sa loob niya ay may nabubuo ng buhay. Isang buhay na bunga ng isang gabing puno ng misteryo at sakit. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Bawal kang mapagod. Bawal kang malungkot. Ang lahat ng kakainin mo ay gagawin mo at nakaplano. Dagdag pa ni Remedios bago to umalis papuntang Maynila. Lumipas sa mga buwan, ang dating patag na tiyan ni Sara unti-unti nang umumbok. Sa bawat paglaki nito, lalong lumalalim ang ugnayan niya sa sanggol. Sa kanyang pag-iisa sa rest house, ang tanging libangan niya ay ang kausapin ang kanyang dinadala. Anak, nararamdaman mo ba si Mama? Tanong niya habang nakadungaw sa bintana, pinapanood ang paglubog ng araw. Kahit hindi tayo magsasama ng matagal, gusto kong malaman mo. Minahal kita, simula nang malaman kong nandyan ka. Isang gabi habang nagbabasa ng libro, naramdaman ni Sara ang isang malakas na sipa mula sa loob. Napangiti siya, ngunit agad ding napawi yon nang maalala ang kontrata. Sa bawat sipa, tila pinapaalala sa kanya ng oras niya kasama ng bata ay pabawas ng pabawas. Napansin din ni Sara na tila kakaibang laki ng kanyang tiyan para sa 6 na buwan. Nurse, bakit sobrang laki yata ng tiyan ko? Mas malaki to kaysa sa mga nakikita kong ibang buntis? Tanong niya sa kanyang personal nurse na si Elena. Natural lang yan, Sara. Baka malaking bata lang talaga. Maikling sagot ni Elena sabay iwas ng tingin. Ang totoo, nasa ilalim ng mahigpit na utos ang lahat ng staff. Huwag sasabihin kay Sara na kambal ang kanyang dinadala. Ayaw ni Paulo Madrigal na magkaroon ng mas malalim na emotional na attachment si Sara sa mga bata dahil alam niya mas mahirapan tong bumitaw kapag dumating na ang taktang panahon. Gabi-gabi, bago matulog, muli, sumasagi sa isip ni Sara ang lalaki sa dilim.
Sino kaya siya? Ano ang itsura niya? Galit ba siya sa mundo kaya't kailangan niyang bumili ng anak? O baka naman tulad niya rin to, isang taong nag-iisa at nangungulila? Hindi alam ni Sarah na sa kabilang dako ng lungsod, si Paolo Madrigal ay madalas ding nakatitig sa report tungkol sa kanyang kalusugan. Pinagmamasta ni Paolo ang mga ultrasound photos mula sa malayo. Sa kabila ng kanyang pagiging heartless billionaire, may bahagi ng kanyang puso na nanginginig sa tuwing naaalala ang babaeng piniringan na niyakap niya sa dilim. Ang bango nito, ang kanyang mga hikbi, tila nakaukit na sa kanyang alaala. Pagsapit na ikasyam na buwan, hirap na sa paglalakad si Sarah. Ang bawat hakbang may kasamang pananakit ng balakang, ngunit higit sa pisikal na sakit, ang mental na paghihirap, ang unti-unting tumatapos sa kanya. Malapit na tayo magkita, anak, bulong niya sa gitna ng ating gabi, habang ang mga luhay muling pumatak sa kanyang malaking tiyan. Sana hayaan nila akong mayakap ka kahit isang sandali lang, kahit isang halik lang. Baunin ko hanggang sa huling hininga ko. Hindi niya alam ang hiling niyang yon ay ang tanging bagay na hindi ibibigay sa kanya ng tadhana. Ang kanyang pagiging ina ay magtatapos sa sandali na marinig niyang unang uha ng kanyang mga anak. Dumating ang ulan sa gabing yon, tila nakikisama ang langit na nagbabansang unos sa buhay ni Sarah. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ay sinasabayan ng matinding pintig ng kanyang puson. Hindi na ito ang ordinaryong sipa na kanyang nakasanayan. Ito na ang hudyat. Nurse, si Elena manganganak na, sigaw ng isa sa mga katulong. Mabilis sa naging kilos ng lahat. Sa loob ng rest house may nakanda ng mini operating room. Ayaw ni Paolo Madrigal na dinadala si Sarah sa pampublikong ospital upang matiyak ang pagiging pribado ng transaksyon. Sinailalim si Sarah sa matinding sakit. Ang pawis ay humahalo sa kanyang mga luha habang nakahiga sa malamig na mesa. Ang sakit! Hindi ko na kaya! Ungol niya habang ang mga kamay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan. Umirik ka, Sarah. Konti na lang. Pagpapalakas loob ni Elena. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang malakas na uha ang pumihit sa katahimikan ng silid. Isang sanggol, isang buhay. Ang anak ko! Nanghihinang sambit ni Sarah, pilit ay binabangon ng ulo upang masilayan ng bata. Ngunit bago pa niya makita ang mukha nito, mabilis tong binalot ng nurse sa isang asul na kumot at iniabot kay Ginang Remedios na noon ay naghihintay sa sulok. Di pa man nakakabawi si Sarah, muli humugot ng malalim na hininga ang kanyang katawan. Ang pangalawang bugso ng sakit ay mas matindi. Isang uha pa, mas malakas, mas masigla. Kambal, dalawa sila? Gulat na tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa halo-halong emosyon. Tuwa, gulat at takot. Ngunit tila mga bingi ang tao sa loob ng silid. Walang sumagot sa kanya, sa halip, naramdaman niya isang karayom na pumasok sa kanyang braso. Isang sedative. Sandali, amang anak ko, hayaan niyo muna akong... Hindi na natapos ni Sarah ang kanyang sasabihin. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang kanyang katawan ay tila lumulutang sa gitna ng kawalan. Ang huling narinig niya ay ang papalayong yabag ng mga paa at ang unti-unting paghina ng iyak ng kanyang mga anak. Makalipas sa 12 oras, nagising si Sarah sa isang silid na wala ng kagamitang pang-medikal. Tahimik, napakatahimik. Dahan-dahan siyang bumangon. Iniinda ang hapdi ng tahi sa kanyang katawan. Anak, nasa na mga anak ko? Tawag niya, ngunit tanging echo na sariling boses ang sumagot sa kanya. Pumasok si Ginang Remedios. May hawak na isang sobrang puti at isang baso ng tubig. Ang mukha nito'y tila pader na walang bitak. Wala na sila, Sarah. Dinala na sila sa kanilang ama. Malamig na wika nito. Hindi maaari. Hindi ko man lang sila nahawakan. Di ko man lang nakita ang mga mukha nila. Humahagulgol na sigaw ni Sarah. Sinubukan niyang tumayo, ngunit dahil sa panghihina, bumagsak siya sa sahig. Parang awa niyo na kahit sandali lang, kahit isang yakap lang. Tapos na ang kontrata, Sarah Gill. Ito ang kabuuan ng iyong bayad. Inilapag ni Remedios ang sobre sa ibabaw ng mesa. Nakalagay din dyan ng mga papeles na nagpapatunay na wala kang anumang karapatan sa mga bata. Huwag mong susubukang hanapin sila dahil mas malaki ang kapangyarihan ng pamilyang kumuha sa kanila. Ibaon mo na ang gabing ito sa limot.
Paano nyo nagagawa to? Mga tao rin kayo? Sigaw ni Sarah sa gitna ng kanyang hikbi. Mga anak ko sila. Galing sila sa loob ko. Biniyaran mong buhay ng kapatid mo gamit ang kanilang buhay. Patas lang ang tadhana, Sarah. Huling salita ni Remedios bago lumabas at turuyang ilak ang pinto mula sa labas. Naiwan si Sarah sa sahig. Yakap ang kanyang sariling tiyan na ngayon wala ng laman. Ang sakit ng panganganak ay walang-wala kumpara sa sakit ng pangungulila. Doon, sa sulok ng madilim na silid, sinumpa ni Sarah ang kanyang sarili. Magiging matatag siya, magtatrabaho siya at balang araw, hahanapin niyang mga anak na ninakaw sa kanyang mga bisig. Di niya alam sa kabilang panig ng lungsod, si Paulo Madrigal ay nakatitig sa dalawang sanggol na mahimbing na natutulog. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nakaramdam siya ng isang kakaibang kirot na makita ang labi ng mga bata. Mga labing kamukhang kamukha ng babaeng iniwan niya sa dilim. Lumipas ang 10 taon. Ang hapdi ng nakaraan hindi nawala. Ngunit natutunan tong ikoble ni Sarah Gail Quiro sa ilalim ng kanyang mga mamahaling kasuotan at matatag na disposisyon. Hindi na siyang mahinang babaeng nanginginig sa takot sa loob na isang madilim na silid. Dahil sa perang nakuha niya, matagumpay na nakarecover ang kanyang kapatid na si Gab. Gamit din niya ang nalabing halaga upang mag-aral muli at magtayo ng isang maliit na negosyo na kalaunan ay naging isang malaking kumpanya ng organic skincare lines. Ngayon, si Sarah ay isa ng respetadong pangalan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang bahay. Isang silid na laging nakakunsi kung saan nakatago ang mga laruan, damit ng sanggol at 2 pares ng sapatos na kailanman hindi nagamit. Ma'am Sarah, handa na po ang sasakyan para sa charity event sa orphanage? Tawag ng sekretary niyang si Mika. Huminga na malalim si Sarah. Ang pagtulong sa mga ampunan at mga batang nangangailangan ang naging paraan niya upang maibsan ang pangungulila. Sa tuwing nakakakita siya ng bata, laging sumasagi sa isip niya. Ganyan na kaya sila kalaki? Kumakain ba sila ng tama? Mahal ba sila ng ama nila? Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob na isang matayog na penthouse, 2 batang lalaki ang tahimik na naglalaro ng chess. Sila sina Liam at Lucas. Bagaman magkamukha bilang kambal, magkaiba ang kanilang personalidad. Si Liam seryoso, mahilig sa libro, habang si Lucas masayahin ngunit madaling magkasakit. Pumasok sa silid ng kanilang ama, si Paulo Madrigal. Mas naging matikas ito, ngunit mas lalong tumigas ang kanyang puso. Mula nang makuha niya ang mga anak, ay tinuon niyang lahat ng atensyon sa pagpapalaki sa mga ito. Ngunit hindi siya kailanman nag-asawa. Maraming babae nagtangkang pumalit sa pwesto ng ina ng mga bata, pero walang sino mang nagtagumpay. Dad, kailan po ba namin makikilala si Mommy? Biglang tanong ni Lucas habang nakatingin sa labas ng bintana. Natigilan si Paulo, yon ang tanong na laging iniiwasan niya. Sinabi ko na sa'yo, Lucas, wala na siya. Ang mahalaga, nandito ako. Pero sabi ni Nani, lahat ng bata may nanay. Bakit kami picture man lang wala? Dagdag ni Liam. Ang matalas na isip ay hindi basta-basta nalilinlang. Hindi sumagot si Paulo. Paano niya sasabihin ang kanilang inay isang babaeng hindi man lang niya nasilayan ng mukha, na ang kanilang pagkakabuo ay buo lamang ng isang malamig na kontrata, isang lihim na nakabaon sa dilim ng kanyang konsensya. Nakarating si Sarah sa event. Ang lugar ay puno ng tawanan ng mga bata, ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng isang sasakyan na kararating lang, isang itim na Rolls Royce. Bumaba mula rito ang 2 bata na may kasamang mga bodyguard. Tumigil ang mundo ni Sarah nang magtama ang paningin nila ng isa sa mga bata. Ang batang yon, ang mga mata nito, ang hubog ng labi at ang paraan ng pagtindig. Tila tumingin siya sa salamin ng kanyang sariling kabataan. Isang kakaibang pintig ang naramdaman ni Sarah sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng siyensa. Ang kanyang sinapupunan, tila kumirot, isang senyales sa tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Liam, Lucas, huwag kayong nalayo. Tawag na isang pamilyar na baritonong boses mula sa likuran ng mga bata.
Lumingon si Sarah at sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon. Sa ilalim ng liwanag ng araw nagtagpo ang mga mata na Sarah Gale at Paolo Madrigal. Bagaman di sila nagkita sa dilim noon, ang kuryenteng dumalay sa kanilang pagitan ay kasing tindi ng gabing yon sa mansyon. Hindi alam ni Paolo kung sino magandang babaeng nasa harap niya, pero ang kanyang puso biglang kumaba. Si Sarah naman, bagaman hindi kilala ang mukha ni Paolo, ay agad nakilala ang boses na bumulong sa kanya sa dilim. 10 taon na ang nakalilipas. Ikaw? Halos pabulong na sambit ni Sarah habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig. Dito magsisimula ang pagtatagpo ng mga landas na pilit na pinaghiwalay ng tadhana. Ang lihim ng kambal unti-unti nang mabubunyag. Ang paligid na kanina'y puno ng ingay at tawanan ng mga bata ay tila naging isang vacuum para kay Sarah. Ang hangin naging mailap. Nakatitig siya sa 2 batang lalaki, sina Liam at Lucas, na ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Ang kanilang mga mukha ay parang ginuhit na bersyon ng kanyang sariling mga tampok. Hinaluan ng matikas at matalim na guhit ng panga ng lalaking nasa likuran nila. Liam, Lucas, come here, ulit ni Paolo Madrigal. Ang kanyang boses may otoridad, ngunit may bahid ng pagtataka habang nakatingin sa babaeng tila estatwa sa kanyang harapan. Humakbang si Paolo papalapit. Sa bawat paglapit nito ang amoy ng mamahaling wood-scented perfume at ang pamilyar na init ng kanyang presensya ang bumuhay sa mga alaalang pilit na ibinaon ni Sarah sa dilim. Miss, are you okay? Tanong ni Paolo. Nakakunot ang kanyang noo. Sinusubukan na basahin ang emosyong dumadaloy sa mukha ni Sarah. May kung ano sa mga mata ng babaeng to na tila humihila sa kanyang kaluluwa. Isang pamilyar na lungkot na naramdaman niya 10 taon nang nakalilipas. Napanunok si Sarah. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. I'm fine. Pasensya na, masyado lang silang kasing edad ng pamangkin ko. Pagsisinungaling niya bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. I'm Lucas, and this is my brother, Liam. Masayang pakilala ng batang mas maliit lang ang pangangatawan. Lumapit to kay Sarah. Hinawakan ang kanyang kamay. Ang ganda niyo po. Para kayong anghel sa storybook ni Nani. Sa sandaling lumapat ang maliit na palad ni Lucas sa balat ni Sarah. Tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Ito ang balat na hindi niya nahalikan. Ito ang kamay na hindi niya nahawakan nung isilang niya ito. Ang kanyang puso sumisigaw ng katotohanan, ngunit ang kanyang isip nagbababala ng panganib. Lucas, don't be rude to the lady, saway ni Paolo, bagaman di niya magawang alisin ang paningin kay Sarah. I am Paolo Madrigal, and you are? Sarah Gale Quiros, sagot niya. Matapang na sinalubong ang mga mata ng lalaki. Saglit na natigilan si Paolo. Sarah, isang pangalang simple pero tila may hatid na hapdi sa kanyang pandinig. Hindi niya alam kung bakit pero ang presensya ng babaeng to nagpapagulo sa kanyang sistema. Nice to meet you, Miss Quiros. Isa ka ba sa mga sponsors ng event na to? Unti-unting bumalik ang business-like tone ni Paolo. Yes. Ang kumpanya ko nag-provide ng mga supplies para sa mga bata, sagot ni Sarah. Napansin niya ang pag-ubo ni Lucas, isang tuyong ubo na tila may kasamang hirap sa paghinga. Ayos ka lang ba, Lucas? Opo, laging ganito po si Lucas kapag napapagod, sagot ni Liam. Ang mas seryosong kambal. May hika po siya. Kumunot ang noo ni Sarah. Naalala niyang sariling pagkabata, ganito rin siya noon. Isang genetic trait o isang coincidence lamang? Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang itanong lahat pero alam niya, kailangan niyang mag-ingat. Daddy, can we stay a bit longer? Gusto ko pong makalaro kay Miss Beautiful pakiusap ni Lucas. Tumingin si Paolo kay Sarah, tila humihingi ng permiso. Sa kabila ng kanyang pagiging mailap sa mga tao, may kung anong nagtulak sa kanya na tayo pagkatapos ito. Habang naglalaro ang mga bata sa di kalayuan, naiwan sina Sarah at Paolo na nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Ang katahimikan sa pagitan nila puno ng hindi masabing tensyon. You have beautiful children, Mr. Madrigal. Simula ni Sarah, pilit na tinatago ang pait sa kanyang boses. Thank you. Sila lang ang buhay ko. Seryosong sagot ni Paolo.
but they're growing up without a mother. It's complicated. Nasaan ang nanay nila? Ang tanong na ito ay tila isang patibong na inilatag ni Sarah. Tumingin si Paolo sa malayo. She's gone. She chose to leave them before they were even born. It was a business arrangement. Napakuyom ang mga palad ni Sarah sa ilalim ng kanyang table skirting. Chose to live? Gusto niyang isigaw na wala siyang pagpipilian. Gusto niyang sabihin na kinuha sila sa kanya habang siya'y tulog at nanginginig sa sakit. Ngunit pinigil niya ang kanyang dila. Business arrangement. Ulit ni Sarah, ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng yelo. Naisip pa ba kung nung mararamdaman ng ina kung kukunin mo ang mga anak niya? Nabigla si Paolo sa biglaang pagbabago ng tono ni Sarah. Tumingin siya rito ng malalim. Bakit parang apektado ka, Mrs. Quiroz? Do you know something about my past? Bago pa makasagot si Sarah, biglang natumba si Lucas sa damuhan habang hinawakan ng kanyang dibdib. Lucas! Sabay na sigaw ni na Sarah at Paolo. Mabilis tumakbo si Sarah. Nilapitan ng bata. Sa pagkakataong to wala siyang pakialam sa kontrata, sa sekreto o sa lalaking kasama niya. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak na hindi makahinga. Ang puting pasilyo ng St. Jude Medical Center ay tila naging piping saksi sa nagbabadyang pagguho ng mundo ni Paolo Madrigal. Habang si Lucas mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang suite matapos ang nebulizer treatment, nanatili si Sarah sa tabi ng kama nito. Marahang hinahaplos ang buhok ng bata. Pumasok si Paolo, bitbit ang 2 tasa ng kape. Tumigil siya sa pintuan. Ang imahe ni Sarah at Lucas ay tila isang piraso ng puzzle na ngayon lang nabuo sa kanyang paningin. Ang paraan ng pagtingin ni Sarah sa bata, hindi tingin na isang estranghero. Ito ay tingin na isang pusong matagal nang naghahanap. He is stable now. Basag ni Paolo sa katahimikan. Inabot niya ang kape kay Sarah. Salamat, maikling sagot ni Sarah. Di niya magawang alisin ang tingin sa bata. Bakit hindi mo sinabing kambal sila, Paolo? Nabitawan ni Paolo ang hawak na asukal. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa gulat at hinala. Paano mo nalaman na kambal sila? Ang alam ng publiko, si Lucas lang anak ko na laging sakitin at si Liam madalas sa bahay lang. Paano mo nalamang sabay silang sinilang? Tumayo si Sarah. Ang kanyang takot ay napalitan na ng determinasyon. Dahil nandun ako, Paolo. Nandun ako sa gitna ng dilim. Nang 10 taon nang nakakalipas. Ako ang babaeng piniringan ay binigay ang lahat para lang mailigtas ang kapatid ko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Paolo. Ang kape sa kanyang kamay muntikan ng matapon. Hindi maaari. Ang babaeng yon, sabi ni Remedios. Umalis siya papunta ng ibang bansa. Sabi niya hindi niya nagusto ang mga bata. Isang kasinungalingan, sigaw ni Sarah, bagaman pilit niyang hininaan ng boses para magising si Lucas. Pinatulog niyo ko? Kinuha niyo ang mga anak ko nang hindi ko man lang nasisilayan. Nalaman ko lang nakambal sila dahil narinig ko ang uha nila bago ako mawalan ng malay. Humakbang si Paolo papalapit, ang kanyang mga mukha puno ng kalituhan at ng galit. Kung ikaw nga siya, bakit ka pa bumalik ngayon? Para sa pera? Magkano pang kailangan mo? Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Paolo. Wala akong kailangan sa pera mo, Paolo Madrigal. Nanginginig ang boses ni Sarah. Tingnan mo ko. Hindi na akong batang mahirap na madali lang tapakan. May sarili akong kumpanya, may sarili akong pangalan. Bumalik ako dahil hindi matahimik ang kaluluwa ko. Sa loob ng 10 taon, bawat gabi iniisip ko kung nasa ng mga anak ko at ngayon nalaman kong 2 pala sila. Pinagkaitan mo ko ng 10 taon. Napahawak si Paolo sa kanyang pisngi. Ang kanyang galit unti-unti nang natutunaw. Napalitan na isang matinding kirot ng konsensya. Tilingan niya si Sarah, ang mga mata nito puno ng apoy at luha. Ang parehong mga mata na tila hinahanap niya sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga anak. Hindi ko alam, bulong ni Paolo. Sinabi sa akin ni Remedios na ang baby maker ay isang babaeng walang pakialam sa bata, na pera lamang ang habol. I wanted a family, Sarah. I wanted a legacy pero hindi ko alam na ninanakawan kita ng karapatan. Ninakawan mo ko nang higit pa sa karapatan, Paolo.
Ninakawan mo ko ng buhay, hikbi ni Sarah. Sa sandaling yon bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Liam, hawak ang kanyang tablet, ngunit ang kanyang mga mata bakas ang pagkagulat. Narinig nito ang lahat. So, she is not just Miss Beautiful, tanong ni Liam, ang boses matanda kaysa kanyang edad. Siya po ba ang mommy namin na sinabi ninyong wala na? Napaiyak ng tuluyan si Sarah at lumuhod sa harap ni Liam. Liam, anak? Hindi sumagot ang bata, ngunit dahan-dahan tong lumapit at hinawakan ang pisngi ni Sarah. Tila tinitiyak kung totoo ba ang babaeng nasa harapan niya. Ang pader na tinayo ni Paulo sa loob ng 10 taon, tuluyan ang gumuho. Ang katotohanan wala na sa likod ng pader. Ito ay nakatayo na sa harap nila, duguan at sugatan, ngunit handang lumaban. Ang katahimikan sa loob ng hospital suite nababalot ng tensyon na sapat na para pumatid ng hininga. Nakatayo si Paulo sa gitna ng silid habang si Sarah nakaluhod pa rin sa harapan ni Liam. Ang bata, sa kabila ng kanyang talino, ay tila nalulunod na sa impormasyong kanyang narinig. Liam, ang tanging nasabi ni Paulo, gusto niyang bawiin ang lahat. Gusto niyang itagong muli ang mga bata sa kanyang bisig, ngunit nakita niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Liam sa kamay ni Sarah. Bakit inyo po kami pinagsinungalingan, Dad? Tanong ni Liam. Walang galit sa boses nito, tanging isang malalim na pagkadismaya na mas masakit pang pakinggan kaysa sa sigaw. Ang sabi ninyo, wala na kaming mommy, pero nandito siya, buhay siya? Di makapagsalita si Paulo. Ang kanyang pagiging heartless billionaire ay walang silbi sa harap ng kanyang anak. Tumayo si Sarah, pinunasan ang kanyang luha, at hinarap si Paulo ng may bagong determinasyon. Hindi ko na itatanong kung paano mo nasisikmurang gawin to, Paulo. Ang mahalaga ngayon ay ang hinaharap. Hindi ako aalis dito dang hindi kita kasama ng mga anak ko. Hindi ganon kadali yon. Sarah, mariing sagot ni Paulo, pilit na ibinabalik ang kanyang depensa. May kontrata tayong piniramahan. Hawak ang legal na kustodiyan ni Liam at Lucas. Di mo sila po pwedeng makuha ng ganon-ganon lang? Ang kontratang yon, base sa pandilin lang, sigaw ni Sarah. Tinago niyong katotohanan ng kambal ng anak ko. Piniramahan ko ang dokumentong yon sa ilalim ng juris at maling impormasyon. Sa tingin mo ba hindi ko kayang kumuha ng pinakamahusay na abogado sa bansang to para bawiin sila? Nagkatinginan ang dalawa. Dalawang makapangyarihang tao, kapwa may sugat sa nakaraan. Alam ni Paulo na hindi na to ang Sarah na madaling takutin. Ang babaeng nasa harap niya ngayon may kapangyarihan at yaman na rin. Anong gusto mo? Tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay sumusuko na sa pagod. Gusto kong maging ina nila. Gusto kong makasama sila araw-araw. Gusto kong bawiin ang bawat kaarawan, bawat Pasko, at bawat gabing hindi ko sila nayakap. Matapang na sagot ni Sarah. Kahit hindi mo ko kilalanin bilang asawa o kahit bilang kaibigan, hindi mo na ako mapapaalis sa buhay nila. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang gumalaw si Lucas sa kama. Mommy? Mahinang tawag nito habang unti-unting nagmumulat ng mga mata mula sa epekto ng gamot. Mabilis lumapit si Sarah sa tabi ni Lucas. Nandito si Mommy, anak. Nandito lang ako. Tumingin si Lucas kay Paulo, pagkatapos ay kay Sarah. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ng bata. Sabi ko na nga ba, iba ang angel sa panaginip ko. Naramdaman ni Paulo ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, ibinigay niya ang lahat sa mga bata. Ngunit alam niya, may isang bagay na di niya kailanman na ibigay. Ang init ng yakap ng isang tunay na ina. Fine, bulong ni Paulo. Sapat na para marinig ni Sarah. Hindi ko kayo paghihiwalayin, pero hindi mo sila po pwedeng ilayo sa akin. Mananatili sila sa pangalaga ko, pero malaya kang bumisita. Malaya kang maging ina nila. Hindi sapat ang pagbisita lang, Paulo. Hirit ni Sarah. Gusto ko silang tumira sa akin. Hindi maaari. Sanay sila sa buhay na kasama ako. Nagkatitigan silang muli, ngunit sa pagkakataong to, si Liam ang nagsalita. Bakit di na lang po kayong dalawa mag-usap ng maayos? Para kay Lucas at para sa akin?
Ang mungkahi ng bata ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa apoy ng kanilang hidwaan. Alam nilang pareho ng legal na labanan ay magdudulot lamang ng mas madilim na sugat sa mga bata. Mag-usap tayo, Sarah. Sa labas ng kwartong to, wika ni Paulo. Habang naglalakad sila patungo sa teres ng ospital, hindi na malayan ni Sarah na ang kanyang galit unti-unting nahahaluan ng isang kakaibang emosyon. Sa kabila ng lahat, nakita niya kung gaano kamahal ni Paulo ang mga bata at si Paulo sa kabilang banda ay di maalis ang tingin sa likod ni Sarah. Ang babaeng minsan niyang niyakap sa dilim na ngayon nagbabalik para dalhin ng liwanag sa kanilang buhay. Ang pansamantalang kasunduan ni Sarah at Paulo ay muling niyanig ng isang malupit na pagsubok. Habang sinusubukan nilang ayusin ang schedule ng mga bata, bigla bumaba ang stamina ni Lucas. Ang simpleng hikbi ay nauwi sa isang komplikasyon sa dugo na matagal nang tinago ni Paulo, isang bihirang kondisyon na nangangailangan ng agarang bone marrow transplant o blood transfusion mula sa isang kadugo. Mr. Madrigal, hindi sapat ang blood bank natin para sa kailangan ni Lucas. Seryosong pahayag ng doktor. Ang kanyang katawan tinatanggihan ng mga generic na donor. Kailangan natin ng perfect match mula sa kanyang biological na magulang. Agad na nag-volunteer si Paulo. Kunin niyo ang sa akin. Ako ang ama. Ngunit makalipas sa ilang oras, tumabas ang resulta. I'm sorry, Mr. Madrigal. Bagaman ikaw ang ama, may mga marker sa dugo ni Lucas na hindi tugma sa'yo. Mas nakuha niya ang genetic makeup ng kanyang ina. Lumingon si Paulo kay Sarah na naoy maputla at nanginginig sa takot. Di na nagdalawang isip ang ina. Ako, kunin niyo ang sa akin. Ako ang nagdala sa kanya ng 9 na buwan. Ako magliligtas sa kanya. Dinala si Sarah sa loob ng laboratorio. Habang nakahiga siya sa malamig na higaan, muli niyang naalala ang gabing isinilang niya ang kambal. Ang sakit na naramdaman niya noon ay tila nagbabalik. Ngunit sa pagkakataong to, hindi to sakit ng pagkawala, kundi sakit ng pag-asa. Kaya mo yan, Sarah? Bulong niya sa sarili habang nararamdaman ang karayom na pumapasok sa kanyang balat. Dugtong to ng buhay mo, gaya ng ginawa mo para sa kapatid mo noon? Sa labas ng silid, hindi mapakali si Paulo. Nakaupo siya sa tabi ni Liam na tahimik na umiiyak. Ngayon lang nakita ni Paulo ang kanyang sarili, isang makapangyarihang lalaki na walang magawa sa harap ng sakit. Napagtanto niya sa loob ng 10 taon, akala niya sapat na siya para sa mga bata. Pero sa sandaling to ng krisis, ang tanging makapagliligtas sa anak niya ay ang babaeng kanyang itinaboy. Matapos ng ilang oras ng kritikal na operasyon, lumabas ang doktor na merong bitbit na magandang balita. The transplant was successful. Tinanggap ng katawan ni Lucas ang donor cells. He is a fighter, just like his mother. Nakahinga ng maluwag si Paulo. Pumasok siya sa silid kung saan nagpapahinga si Sarah. Maputla ito, pagod na pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Nang makitang natutulog na si Lucas sa kabilang kama. Salamat, Sarah. Mahinang wika ni Paulo. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Sarah sa ilalim ng liwanag. Hindi itong hawak na isang employer sa kanyang baby maker. Ito ay hawak na isang lalaking puno ng pagsisisi at paghanga. Anak ko siya, Paulo. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sagot ni Sarah, bagaman nanghihina pa ang boses. Alam ko at ngayon ko lang na-realize na hindi ko kayang gawin to ng mag-isa, pag-amin ni Paulo. Ang mga bata, kailangan kanila at siguro kailangan din kita. Nagkatitigan ang dalawa. Ang pader ng galit tuluyan ng natunaw ng sakripisyo. Sa gitna ng puting silid ng ospital, ang dalawang estrangherong pinagtagpo sa dilim ay nagsimulang makakita ng liwanag sa isa't isa. Hindi na lamang to tungkol sa kontrata. Ito ay tungkol sa pamilyang pinilit na binubuo ng tadhana sa kabila ng mabait na simula. Ang mga sumunod na araw sa ospital ay naging panahon ng paghilom, hindi lamang para sa katawan ni Lucas, kundi pati na rin para sa mga sugatang puso ni Sarah at Paulo. Sa bawat pagsubo ni Sarah ng pagkain kay Lucas at sa bawat pagbabasa niya ng kwento kay Liam, tahimik na nagmamasid si Paulo mula sa pintuan. Nakikita niya ang kulay na binibigay ni Sarah sa mundo ng kanyang mga anak. Isang kulay na di kailanman kayang bilhin ng kanyang bilyon-bilyong piso. Isang gabi,
Habang mahimbing na natutulog ang kambal sa kani-kanilang kama, lumabas si Sarah sa terrace ng suite upang lumanghap ng sariwang hangin. Sumunod si Paulo, dalang isang makapal na shawl na dahan-dahan niyang ipinatong sa mga balikat ni Sarah. Malamig ang hangin, baka mabinat ka, mahinang wika ni Paulo. Salamat, sagot ni Sarah nang hindi lumilingon. Nakatingin siya sa mga ilaw ng lungsod. Ang kanyang isip ay lumilipad sa nakaraan. Sino mag-aakala na dito tayo hahantong? 10 taon akong nanalangin na makita lang sila kahit sa malayo, pero ngayon hawak ko na sila. Patawarin mo ako, Sarah, bulong ni Paulo. Ang tinig ay puno ng katapatan. Nung gabing yon sa mansyon, hindi kita nakita pero naramdaman ko ang kaluluwa mo nun. Simula nun wala nang ibang babaeng nakalapit sa akin. Hinahanap-hanap ko ang bango mo, ang init mo. Pero ang akala ko bahagi ka lang na isang transaksyon na dapat kong kalimutan. Lumingon si Sarah sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan nakita niya ang luhang nagniningning sa mga mata ng lalaki na inakala niyang walang puso. Galit ako sa iyo, Paulo. Galit na galit. Pero nung nakita ko kung paano mo mahalin ang mga anak natin, hindi ko alam paano sisimulan ang pagbawi ng 10 taon. Pero kung papayagan mo ko, gusto kong buuin ang pamilyang to. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa nararamdaman ko ngayon. Anong nararamdaman mo, Paulo? Hamon ni Sarah. Ang kanyang puso mabilis ang pintig. Pag-ibig, Sarah. Pag-ibig na nagsimula sa dilim pero ngayon handang lumabas sa liwanag. Seryosong sagot ni Paulo. Hindi lang kita gusto dahil ikaw ang ina ng mga anak ko. Gusto kita dahil ikaw ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay ang pagsasakripisyo para sa pamilya. Dahan-dahan, inilapit ni Paulo ang kanyang mukha kay Sarah. Sa pagkakataong to, walang piring ang mga mata ni Sarah. Walang dilim na nagtatago sa kanilang pagkatao. Sa unang pagkakataon, naglapat ang kanilang mga labi ng may pagkilala at pag-amin. Isang halik na nagbubura sa pait ng nakaraan at nagbibigay daan sa isang bagong bukas. Mahal kita, Sarah Gale, bulong ni Paulo sa pagitan ng kanilang mga haplos. Mahal din kita, Paulo, tugon ni Sarah, habang ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa loob ng silid nagising si Liam at nakita ang kanyang mga magulang sa terrace. Inawakan niya ang kamay ng natutulog na si Lucas at bumulong. Gising na, Lucas, buo na tayo? Sa malawak na hardin ng mansyon ng mga madrigal, di nakatahimikan ng naghahari kundi ingay at tawanan ng mga bata. Isang malaking selebrasyon na nagaganap, ang 100 taon ng kambal at isang anibersaryo ng kasal ni Sarah at Paulo. Suot ay isang eleganteng puting bestido, nakatayo si Sarah sa tabi ng kanyang kapatid na si Gab, na ngayon ay malakas na at tumutulong na sa kumpanya. Lumapit si Paulo sa kanya, karga si Lucas na masigla na at wala nang bakas ng sakit. Habang si Liam naman ay nakakapit sa kanyang binti. Handa ka na ba para sa ating bagong kabanata? Tanong ni Paulo sabay halik sa noon ni Sarah. Matagal na akong handa, Paulo. Mula pa nung gabing binigay ko ang lahat para sa pamilya ko. Nakangiting sagot ni Sarah. Sa rahap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay, tinaas ni Paulo ang kanyang baso. Para sa aking asawa, na nagturo sa akin ang pinakamalagang kontrata. Ay ang kontrata ng pag-ibig na walang katapusan? Nagpalakpakan ng lahat. Sa gitna ng kasiyahan, napatingin si Sarah sa langit. Nagpasalamat siya sa tadhana. Ang kanyang sinapupunan na minsay naging instrumento ng sakripisyo, ngayon naging bukal ng kanyang pinakamalaking kaligayahan. Hindi man naging madali ang simula, ang mahalaga ang kanilang pagtatapos ay isang pagtatapos na nagsimula lamang sa kanilang walang hanggang pagsasama. Ang kwento ni Sarah Gale Quiros at Paulo Madrigal ay hindi na lang kwento ng isang baby maker, kundi kwento ng isang inang nagtagumpay sa isang pamilyang binuo ng tunay na pag-ibig. 1 taon ang mabilis na lumipas. Matapos sa madamdaming pagtatagpo sa ospital, ang mansyon ng mga Madrigal na dati ay tila isang malamig na museo ng yaman at kapangyarihan, nagbago ng anyo. Ang bawat sulok nito ay puno na ngayon ng mga larawan, mga kuha ni Liam at Lucas na tumatawa at mga litrato ni Sarah na masayang kayakap ang kanyang mga anak.
Ngayong araw ang hardin napapalamutian ng mga puting bulaklak at makukulay na banderitas. Pinagdiriwang hindi lamang ikalabing-isang kaarawan ng kambal, kundi ang formal na pag-iisang dibdib ni Sara Gail Quiros at Paulo Madrigal. Ate, ang ganda-ganda mo! Nakangiting sabi ni Gab habang inaalalayan si Sara. Malakas na ang kapatid niya, tapos na sa pag-aaral at nagsisilbing inspirasyon ni Sara sa bawat hakbang. Salamat, Gab. Kung di dahil sa'yo, hindi ko naman kakayanin lahat ng to. Sagot ni Sara. Ang kanyang trahe de boda ay simple ngunit elegante, sumasalamin sa kanyang pagkatao, matatag at dalisay. Sa kabilang dako, nakatayo si Paulo sa altar kasama ng kanyang best man, sina Liam at Lucas. Ang dalawang batay bihis na bihis sa kanilang mga mini tuxedo. Si Lucas sa dati ay sakitin, masigla lang tumatakbo habang si Liam nakatayo ng may dignidad sa tabi ng kanyang ama. Dad, kinakabahan ka ba? Biro ni Liam. Ngumiti si Paulo at hinawakan ng balikat ng anak. Ngayon lang ako nakaramdam ng gantong uri ng kaba, Liam. Pero ito na ang pinakamasayang kaba sa buong buhay ko. Nang tumunog, ang instrumental na bersyon ng kanilang paboritong kanta, nagsimulang maglakad si Sara sa aisle. Sa bawat hakbang, tila bumabalik sa kanyang isip ang lahat. Ang pagpirma sa kontrata sa ilalim ng luha, ang gabing madilim sa silid ni Paulo, ang siyam na buwang pag-iisa at ang sakit ng panganak na walang nahawakang sanggol. Ngunit may nagdama ang kanilang mga mata ni Paulo, lahat ng sakit naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay lalaking handang ibigay ang buong mundo para sa kanya at sa kanilang mga anak. Sara, bulong ni Paulo nang maabot niya ang kamay nito. Sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, pinapangako kong hindi ka na muling makakaramdam ng pangungulila. Ako magiging katuwang mo sa bawat pangarap at ang ating mga anak ang magiging saksi sa pag-ibig na walang hanggan. Paulo, sagot ni Sara, habang ang mga luha ng kaligayahan ay gumugulong sa kanyang mga pisngi. Salamat sa paghanap sa akin sa dilim. Salamat sa pag-aalaga sa ating mga anak. Ngayon, hindi na ako baby maker lang. Ako na ang iyong asawa, ang ina ng iyong mga anak at ang babaeng nagmamahal sa iyo hanggang sa huling hininga. Matapos ang seremonya, isang mahigpit na yakap ang pinagsaluhan ng apat. Ang kambal ay nasa gitna ng kanilang mga magulang. Wala ng pintig, wala ng lihim, at wala ng pader na naghihiwalay sa kanila. Mommy, Daddy, group hug! Sigaw ni Lucas na nagpatawa sa lahat ng mga panauhin. Sa ilalim ng liwanag ng araw, habang minamasdan ng kanyang pamilya, napagtanto ni Sara na ang bawat patak ng ulan noon may kapalit na ligaya ngayon. Ang sakripisyong ginawa niya para sa kanyang kapatid ay naging tulay upang mahanap niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang kwento ni Sara Gail at Paulo Madrigal ay natapos hindi sa isang kontrata, kundi sa isang walang hanggang pangako. Isang patunay na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay para sa pusong marunong magsakripisyo at magmahal. Isang tahimik na gabi sa mansyon ng mga Madrigal. Mahimbing na ang tulog ni Liam at Lucas, ngunit si Sara na natiling gising. Nakaupo sa tapat ng kanyang vanity mirror. Sa kanyang harapan ay isang lumang kahon na gawa sa pelus. Ang kahon na naglalaman ng kaisa-isang bagay na itinira niya mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ang orihinal na kopya ng kontratang pinirmahan niya 10 taon nang nakalilipas. Pumasok si Paulo sa silid, dahan-dahang niyakap ang asawa mula sa likuran. Pinatong ang baba sa balikat ni Sara. Bakit kising ka pa? At bakit mo tinitingnan yan? Mahinang tanong ni Paulo nang makita ang papel. Iniisip ko lang, Paulo, kung di ko ba pinirmahan to, magtatagpo kaya tayo? Tanong ni Sara. Minsan natatakot ako na baka panaginip lang lahat ng to, na baka magising ako at nasa ospital pa rin ako, nagmamakaawa para sa buhay ni Gab. Humarap si Paulo sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi ito panaginip, Sara. At kung di man dahil sa papel na yan, gagawa ang tadhana ng paraan para mahanap kita. Dahil ang gabing yon sa dilim, hindi lang katawan mo ang nakasama ko. I felt your soul. Simula noon, ikaw nang hinahanap ko sa bawat babaeng nakikilala ko. Kinuha ni Paulo ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Isang sobreng kupas na rin ang kulay. Ngayong gabi gusto kong basahin mo to.
Sinulat ko to nung gabing kinuha nila sa akin ng kambal mula sa rest house. Binuksan ni Sarah ang sobre. Sa loob ay isang sulat na may pirma ni Paulo. Para sa babaeng nagbigay ng buhay sa aking mga anak. Hindi ko alam ang iyong pangalan. Hindi ko nakita ang iyong mukha pero habang karga ko ang dalawang sanggol na to, ramdam ko ang bigat ng sakripisyong iniwan mo sa silid na to. Patawad kung kailangan nating dumaan sa gantong paraan. Patawad kung di ko kayang ibigay sa iyong karapatan na mayakap sila ngayon. Pinapangako ko sa iyo sino ka man, palalakin ko silang may dangal. At sa bawat gabi bago sila matulog, sasabihin ko sa kanila na ang kanilang ina ay isang bayani. Na ang kanilang ina ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko dahil binigay niyang lahat para sa kanyang mahal sa buhay. Sana balang araw mapatawad mo ko at sana sa tamang panahon magtagpo ang ating mga landas sa ilalim ng liwanag. Hindi mapigilan ni Sarah ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Sa loob ng 10 taon, akala niya kinilimutan na siya ng taong kumuha sa kanyang mga anak. Hindi niya akalain na sa kabila ng kanyang pangungulila ay may isang Paulo Madrigal na kinikilala ang kanyang sakripisyo. Tinago ko yan. Umasa na balang araw mababasa mo? Sabi ni Paulo habang pinupunasan ang luha ni Sarah. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang bata. Kinukuskus pa ang kanilang mga mata. Mommy, Daddy, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Lucas. Ngumiti si Sarah at nilahad ng kanyang mga bisig. Agad na tumakbo sa kambal at sumiksik sa gitna nilang mag-asawa. Isang malaking yakap na pinangarap niyang mangyari ni Sarah sa loob ng isang dekada. Wala to mga anak. Masaya lang si Mommy dahil sa wakas tapos na ang gabi. Wika ni Sarah. Sa gabing yon, kinuha ni Sarah ang kontrata at dahan-dahan itong pinunit. Hindi niya na kailangan pa ng anumang dokumento para patunayan ang kanyang pagiging ina. Ang pagmamahal sa mga mata ni Liam at Lucas at ang init ng yakap ni Paulo ay sapat ng katibayan na siya ay sa wakas nakauwi na. Wala ng baby maker, wala ng bilyonaryong estranghero, tanging isang pamilya na binuo ng tadhana, pinatibay ng sakripisyo at pinag-isa ng tunay na pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ng sakripisyo, pagtitiis at tagumpay ni Sarah Gale at Paulo Madrigal. Pinatunayan nila na kahit gaano kadilim ang simula ng isang pagsasama, ang liwanag ng katotohanan at ang init ng tunay na pag-ibig ang laging mananaig sa huli. Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang kwentong ito ng pagiging ina ay hindi lamang nasusukat sa kontrata, kundi sa tibay ng pusong handang maghintay at lumaban para sa kanyang mga anak. Muli, ako ang inyong narrator, Miss Sandra. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat kabanata. Huwag kalilimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga saloobin at mag-subscribe para mas marami pang kwento ang aantig sa inyong mga puso. Siguraduhin ding i-click ang notification bell para laging updated sa mga susunod na uploads. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan dito lang sa Ayesha TV. Paalam!